Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you po. So, first card ni Scorpio, we have I'm sorry. Ayan. So, maybe you have done something, maaring sa tingin ninyo nakasakit kayo ng damdamin ng iba, kaya nagsusorry kayo, meron kayong shortcoming siguro, or meron kayong mga pagkakamaling nagawa, no? May mga mistakes na nagawa kayo towards another person. Kaya you're feeling that guilt, no? Maaring may mga regrets ka din na baka iniisip mo na sana hindi ko ginawa, sana hindi ko sinabi, sana ganito na lang ang ginawa ko or ganon, yung ganon, no? Pero yeah, you are remorseful, no? Sa ginawa ninyo, you're very sorry about it. I don't know lang kung nakapag-sorry na kayo sa person na nagawa ninyo ng pagkakamali or kung sino man itong nagkaroon kayo ng pagkukulang sa kanya. But maybe ang iba sa inyo is going to say sorry. You're going to apologize. Yung gano'n, ano. So parang umiiyak nga, no? Ang iba sa inyo umiiyak kasi talagang sobrang sobrang sorry kayo, no, sa nangyari, parang gano'n. Possible din since collective reading ito, so iba-iba tayo ng sitwasyon dito, 'di ba? At iba-iba yung puwedeng maka-resonate dito sa message na ito. Pupuwede rin dito, Scorpio, na ang iba siguro sa inyo, baka hindi kayo yung sorry sa nangyari. Baka hindi naman kayo yung baka hindi kayo yung nakagawa ng shortcomings, 'no, or pagkakamali sa iba. Pupuwedeng ibang tao, this person maybe that you are dealing with, maaring siya yung magso-sorry sa'yo, siya yung sorry sa nangyari, 'no, pupuwedeng gano'n din ang ganap dito, okay. So, just take as it resonates, okay, kasi nga collective reading ito, so it may or may not resonate with you. So, what else? We have I can't let go. Pupuwedeng ikaw ito, 'di ba? Pupuwedeng ikaw ito. For some of you na kayo yung sakit ng damdamin ng iba, maaaring kayo ito, 'no, na you are still holding on to it. Baka or to that person, maaaring merong, um, siguro for some of you, maaaring merong nakipaghiwalay na rito. Dahil siguro sa pagkakamaling ito na nagawa ninyo, maaaring hiniwalayan kayo, but you can't let go, no, you can't. Parang ayaw na ayaw ninyo, maaaring sobra yung attachment ninyo with that person, 'di ba? Pero kasi tao lang din tayo, just in case meron nga sa inyong ganito na kayo yung nakagawa ng pagkukulang sa person ninyo, um, tao lang tayo. Minsan may mga actuations tayo na, out of control, hindi pinag-isipan, may mga impulsive, na mga ginagawa ang iba sa atin. Kaya pupuwedeng may gano'n ang nangyari, 'no. Sa ngayon na maaaring, yun na nga, nasaktan mo ang kung sino man, yung person mo, pero hindi ibig sabihin na nasaktan mo siya, hindi mo siya mahal or hindi siya mahalaga sa'yo. Kasi ang iba sa inyo, eto, ayaw mo nga siyang i-let go, ayaw mo siyang pakawalan kasi 'di ba, you are maaaring obsessed ka sa kanya, nasobrahan naman yung attachment mo sa kanya, you're still holding on to that person, maaaring pinipilit mo pa rin na ayusin ito, magkaayos kayo, humihingi ka ng tawad sa kanya, pupuwedeng gano'n para na ma-fix, 'no, kung ano man yung pagkakamaling nagawa mo or pagkukulang mo, yung gano'n, 'no. So yun, pupuwedeng hirap ka, 'no, hirap ka na i-let go yung taong ito kasi maaaring pinakawalan ka nito. So we have working on it, okay. Maaari na nag-iisip ka ngayon kung papaano mo pa how you can win that person back,
no? Papaano ka mag-a-apologize, paano ka magpapakita na talagang sorry ka sa nangyari. So, maaring pinagpaplanuhan mo yan sa ngayon. Maaring pinag-iisipan at pinagpaplanuhan mo kung papaano mafi-fix yung sitwasyon, kung papaano mo pa siya how you can win that person back sa buhay mo. Maaaring yun ang iniisipan mo sa ngayon, no? Possible na this is for others of you naman po, pwedeng hindi ito related dito sa love life. Po pwedeng yung pinagpaplanuhan mo could be, baka meron kayong mga kunyari, nagpaplano kang magkaroon ng bahay, magpatayo ng bahay, bumili ng bahay, 'di ba? So maybe you are planning on that. Or po pwedeng travel, 'di ba? Or meron kang repair na gagawin sa bahay. Maybe that's what you are planning about, or that's what you are thinking about then. So you're working on it, no? So pwedeng ganun ang ganap. Or baka meron kang goal, 'di ba? Na pinag-iisipan pa ngayon. Yung kumbaga niluluto mo pa, 'di ba? Kumbaga nasa gestation stage pa yung ano na to, yung goal na to. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. So, we have the River Queen. Ayan. So, we have flow, letting go, natural movement. So, ayan. Just go with the flow. Okay, Scorpio, just go with the flow. Mahirap din kasi, no, na kahit anong na ipagpipilitan mo yung isang bagay. Kunyari, ipagpipilitan mo pa rin yung sarili mo dito sa person na to, na baka talagang maaring nagalit sa'yo, tinanggal ka na sa buhay niya, yung gano'n. Tapos, kung ipagpipilitan mo pa rin yung sarili mo, 'di ba? So, ikaw din naman yung mahihirapan, ikaw din ang magsa-suffer sa gano'n. Kaya pag-isipan ninyong mabuti, no? Everything na nangyayari sa iyo ngayon, i-assess mong mabuti and before you make a move, so pag-isipan mong mabuti. Okay? But this is the advice para sa iyo. No, na maybe it's about time also to let go. Maybe it's about time also to detach, from that person, 'di ba? Kasi kung ikaw ay kumbaga tinanggal ka na niya sa buhay niya, inalis ka na niya sa buhay niya, 'di ba? So, maaaring hindi mo na din siya deserve, 'di ba? Pupuwedeng gano'n kasi kung depende, 'no, sa kung anong pinapakita niya sa'yo. Pero maaari na kailangan mo na din ma-realize, 'no, na i-let go na din yung taong ito. Kasi baka hindi na magkakaayos talaga, 'no? But iba-iba tayo ng sitwasyon, ano? So just take as it resonates, alright? At pag-isipan mabuti kung ano ang makakabuti sa inyong sitwasyon. So, yeah, just go with the flow. Okay? Mas magandang sumabay na lang kayo sa agos ng buhay. Mawawala ang inyong stress, mawawala yung sakit ng ulo ninyo, 'di ba? If you're just going with the flow, if you're just going to surrender to the natural ebb and flow of life. Kasi the more na mag-i-insist ka, the more na ipagpipilitan mo yung outcome na gusto mo, mas lalo lang din yan masisira. Mas lalo lang yan magtatagal yung proseso, o puwedeng mas lalong lalayo, 'no, sa'yo ang sitwasyon na gusto mo. So, we have the Horse King. Ayan, so assistance and control. So maybe you need some assistance, maybe you need some help sa ngayon, Maaaring ang iba sa inyo gustong mag-sorry, o puwedeng gusto mo lang mag-sorry and other than that, wala na, gusto mo lang na makahingi ka ng tawad, puwedeng gano'n. And maybe you need someone else para maging bridge ninyo, 'no? Kasi po puwedeng blinak ka na ng taong ito, maaaring hindi ka na kinakausap, 'di ba? Pinutol na yung connection sa'yo. Kaya maaaring kailangan mo ng tulong ng iba para na makapagpahatid ka ng impormasyon sa kanya. 'Di ba, puwedeng gano'n. So, that's maybe where you need assistance.
So we have the High Lady of Love and Compassion. Kindness, consideration, reverence. Ayan. So, you know what? May consideration din na pwede kayong gagawin dito. For those of you naman na baliktad ang sitwasyon, 'di ba? Kasi pupuwede kasi na ikaw talaga yung magso-sorry or pupuwedeng sa'yo merong magso-sorry, 'di ba? So, for those of you naman na kayo naman yung hihingian ng tawad, sa inyo naman magso-sorry. So, it feels like to me 'no, na magiging bukas ang puso mo para sa siguro sa pagtanggap 'no ng kanyang apology. Kasi papairalin mo dito yung inyong kabaitan pa rin, yung inyong pagiging considerate, yung pag-iintindi nandiyan pa rin 'no, kaya maaaring tatanggapin mo yung kanyang ano, yung kanyang pagso-sorry sa'yo 'no. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. So, we have the Four of Cups. Ayan, may indifference dahil dito. Maaaring hindi kayo ngayon nakakapag-focus sa sarili ninyo. Maybe you are not, you can't focus on yourself. Hindi kayo makapag-concentrate sa ngayon. Ano? Kaya parang, ano kayo, dahil siguro sa pangyayaring ito. Kaya parang you're all over the place. Hindi kayo ngayon hindi ninyo makita ngayon yung mga ibang pangyayari sa buhay mo, hindi mo pinapansin 'no, hindi ka aware ngayon sa kung anong opportunity na meron kayo, 'di ba? Sino yung mga lumalapit sa'yo sa ngayon, wala, hindi ninyo 'yan napapansin kasi nga parang masyadong mabigat para sa'yo yung sitwasyon na ito. So, we have Ace of Wands, ayan. Pupuwede 'no, na may opportunity rito. At pupuwede 'no, na one day you will realize na, teka lang muna, hindi necessarily na may problema ka sa love life, madadamay 'no, yung ibang parte ng buhay mo. Madadamay yung career mo or trabaho mo. Kasi dito sa Ace of Wands merong opportunity dadating, 'di ba? And this is going to be something na mai-inspire ka dito. Maaaring magigising dito yung dugo mo, na maaaring dream come true ito para sa'yo. Kaya one day, marirealize mo din na teka lang, time out muna ako sa love life at focus muna ako dito sa ano na 'to, sa opportunity na 'to. Kasi po puwedeng related 'yan sa inyong career. We have Three of Swords, ayan, heartache. So, siguro majority 'no, sa Scorpio na mayroong ganitong sitwasyon, usaping ganyan sa love life, talagang nasaktan kayo, 'no, nasaktan kayo. Pero that's in the past 'no, at maaaring ngayon talagang nasasaktan pa rin ang iba sa inyo. But you know what, normal lang din naman talaga 'yun, 'di ba? Normal sa buhay natin 'no, the most na 'di ba nga sabi nila kapag masyado mong mahal ang isang tao, 'yang taong 'yan din ang magbibigay sa'yo ng greatest na sakit, 'di ba, yung gano'n. Ta's the more you love, the more you hurt, sabi nila. Kaya maaari 'no, na may gano'ng sitwasyon kayo, maaaring mahal mo yung taong ito, tapos despite that, 'di ba, siya lang din naman pala ang makakapagpanakit sa inyo, 'di ba, yung gano'n. But, everything is a process and, just be hopeful 'no, na mag-i-improve din ang inyong sitwasyon. You never know, 'di ba, kapag humupa na yung sama ng loob, yung galit, so baka, umiral pa rin yung pagmamahal at baka magkausap kung hindi na magkakaayos, hindi na magkakabalikan, at least for old time's sake, magkausap para maayos 'no, kung maghihiwalay man, at least maayos ang paghihiwalay, 'di ba? Or kung magkakaayos pa, magkakabalikan pa, o 'di mas maganda, 'di ba? So, 'yun. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.